Kailan ba sila magpapatalik? Hindi ko alam sa ngayon. Walang tiyak na sinabi si Alfredo, ngunit sa aking pagkakaunawa ay nais na ni Esperanza mangyari sa susunod na buwan. So, bakit hindi pa siya nakapagpasya? Hindi ba't mahigit 30 taon na siya at isa pa rin binata? Hindi ba napapagod mag-antay si Esperanza? Hindi din naman mukha siyang nagmamadali. Paano mamadaliin ng isang babae kung hindi naman minamadali ng isang lalaki? Naalala mo ba kung paano sila magmahal? Magmahal? Nino? Aba syempre, kay Esperanza. Sa aking pagkakaalam, wala naman ibang karelasyon si Alfredo. Noong nagsisimula pa lamang ang kanilang pagkakaibigan, ay puno ng mga tula, mga bulaklak, kundi man, sulat at mga ganoong bagay. Papa, sa tingin mo, ano kayang nangyayari? Sa aking palagay, ang mahabang pagsasama ay sadyang ganyan. Mainit sa ngayon, ngunit malamig kinabukasan. At sa aking kalagayan, nasa panahon sila ng taglamig. Ipinapakita na pagsang-ayon nila ang kanilang pagkakasal ay tatalo rito ay bubuksan ng mga damdamin. Ang mga iyong sinasabi ay natural pa lamang sa pagsisimula ng isang relasyon. Isa pa, tumatanda na siya sa mga bagay na iyon na pag-iwanan na ng panahon. Ang maikling pagpapahinga ng ating isipan ay isang malaking benepisyo para sa atin at isa pa para na din kay Judge. Magandang araw sa inyo. Magandang araw, Judge. Magandang araw, Judge. At magandang araw din sa Binibining del Valle. Mukhang magkakakilala na pala kayo. Ngunit hindi siya si Binibining del Valle. Siya si Julia Salas, ang aking hipa. Paumanhin, Binibini. Ako'y nagkamali. Wala yon, sa tuwing gusto kong itama ka, may mga bagay ako naalala katulad nito, kaya't naiintindihan ko. May nais akong malaman, Alfredo. Ano yun, Esperanza? Itong mga nakarang araw kasi, napapansin ko rin hindi mo na ako hinihinto matapos ang misa. Gusto ko lang sanang malaman kung ano ang dahilan nito. Minsan, umuwi ako kaagad para tapusin ang aking mga trabaho. At yung minsan naman na nagpapatawag ko kasama na Judge Di Valle upang magkaroon ng burden at iyon ang dahilan. Kung ganun ang dahilan mo, naiintindihan ko. May nahanap ako. Libangan? Hindi, kundi kapadaan at nag-iiwan ito. Ganun ka na ba katanda? At pagdanasan ng puso, doon sa baba kung saan masyadong malawak ang daan. Maraming paanan na dumaan at masyadong tigang sa iwaga. Hiwaga? Masyadong mabilis. Hindi para sa iba, kundi para sa iyo. Ilang linggo pa lamang tayo magkakilala pero ganun na din ang hiwaga. Maaari kitang pag-aralan habang buhay ko, ngunit hindi ko pa din masusumpungan ito. Kahit sumobra pa ang tagal? Kakasaya ko yon kung ganun. Saan ay nasisiyari ka? Labis, parang ganito lang din sa akin ang kaibahan lang. Ganito kaganda ang dagat. Ang tigas ng oras ngayong hapon, di ba? At tingin ko, ito na ang pagbisita natin. Ang huli. Bakit? Mukhang magiging abala ka rin naman. Mukha ba akong masipag sa iyong patingin? Kung ikaw nga, hindi maiwalay. Sa isang pawisan, nakapusap mo na kung saan doon makikita ang isang tao.
Pero, Laging nagmamadali, medyo nagmamadali, at kalmado. Go. sana nga totoo. Masisiyahan ng taong ganyan mga sinabi. Kalmado at parang mabigat ang dalahin. Parang isang kalabaw sa putikan. Sino? Ako? Naku, hindi. Di ba't sinabi mo ako isang kalmado at may mabigat na dalahin? Iyon ay aking palagay lamang. Ganon din ang aking palagay. Patunay nakakunti lamang alam natin sa sarili. Siya nga pala ang kailangan ko din makita ang iyong lugar. Wala namang bago sa lugar namin, natural na baryo lamang. Ngunit, andun ka. Ako? Narito kaya ako sa harapan mo? Malamang, hindi ako pupunta ng walang presensya mo. Bibisita ka? Baka hindi mo magugustuhan doon dahil ni isang Amerikano ay wala kang makikita. Kung sa bagay, tanging ano lamang ang hinahatid sa aking mga Amerikano. Sa Kalyelos ang aming tirahan, sa simpleng kalyeng may mga puno lamang. Madali ko lamang ba? Mahanap ang lugar niyo. Kung hindi mo ipagtatanong si Binibining del Valle, Pagtatanong ko na lamang ang ano, ang tahan ng isang magandang babae sa inyong bayo. maaring dyan ka maligaw. Ang mga sinasabi mo, pawang hindi na makatotohanan. Maniwala ka sa akin. Totoo iyon. Inaakala ko na hindi ka magsasabi ng mga ganyang bagay. Marikit, maganda, pawang pambobola. Kung gayoy ba'y, tinatanggihan mo ba ang pagpupuri sa iyo? Hindi naman, inaayon ko lamang sa nakita ng ating mata. Tama naman. Ngunit bakit paano nasabing ito ang hindi? Dahil kinakailangan ko nang bumalik sa aming baryo. Kailan? Bukas, pinapatawag na ako ni Inay at Itay. Kinakailangan na ako sa mahal na araw, kaya nasabi kong ito na ang huli. Hindi ba kita maaaring puntahan para makapagpaalam lamang? Naku, wag na, wala nang oras. Huwag ka nang mag-abala pa. Nako, hindi. Nais ko talagang gawin iyon. Wala nang oras. Marami nang lumayo sa aming tirahan. Pakiwari ko pa'y ito na ang huli. Alam ko, batid ko ang lugar na ito. At nakapagtataka na malayong malayo ito sa kinigisnan ko. Kinagisnan? Oo, mga nakaraang bagay, mga pagkakamali at mga lumang bagay na matagal ko nang dinadaan sa aking isipan. Kinakailangan ko nang umalis. Paalam. Salamat, Ginoo. Kumusta aking Esperanza? Maayos lang naman. May sasabihin ako sa iyo. Nakakagulat na si Kalista na aming tagapagdala ng sulat ay may kinakasama na kahit hindi ko nang kakasal. Nakakapangbaba ng salo. Ano ang tungkol sa kanya? Hindi sila kasal at isa pa hindi niya man lang kami inisip ni nanay ang kumupot sa kanya. Hindi namin inaasahan na mauuwi siya sa pagiging masama. Masyado ka na bang negatibo sa nakagawa niyang kasalanan? Ngunit, sumasang-ayon ka ba? Saan? Sa kanyang ginawa? Hindi. Ang kanyang ginawa ay hindi tinuturing na kasamaan. Bakit hindi? Kung makapagsalita ka ay parang isang immoral. Hindi ko alam kung saan nagagaling ang mga idea mong iyan. Ha? Ang aking kaisipan? Ang tanging pagsubok lamang ang gusto kong gawin ay maging patas. May inapakan ba akong tao?
Hindi ba't wala naman? Malinis ang konsensya ko kung sinabi ko lang ang pagiging kasamahan sa isang lalaki na hindi kayo kasal ay mali. Ngunit sa ulitin ko, maaaring hindi. Sinaktan niya tayo. Wala siyang... Ang problema kasi sa Esperanza, Bakit ka ba nagagalit sa akin? Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Pero sa tingin ko, alam ko na kung bakit nag-iba ang pakikitungo mo sa akin nitong mga nakaraan. Hindi ako bulag, Alfredo. Hindi din ako bingi. Nakikita ko at naririnig ko kung ano ang gusto kong sabihin. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin bago pa mahuli ang lahat? Huwag mo akong isipin o isipin ng ibang tao. minsan gusto ko maging batas at kung ano ang naayon sa tama. Ngunit ito'y pagsubok, ngunit isa naman ay gustong unahin ang magkanyang sarili. Ngunit ito hindi masyadong madali. At ang isa naman ay hindi man lang. Ano ang ibig mong sabihin? Ano man ang pagkukulang ko at alam ko rin naman na masasayang ang paningin. Sigurado ako sa aking buhay. Kailan may hindi ako maghahanap ng rason para humanap ng iba. Esperanza, paano ako ikaw? Esperanza, Tiniis ko lahat, Alfredo. Kung gusto mo lang bawiin ang mga sinabi at pinangako mo. Dahil pagod ka o pagod ka na, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ang diretsahan sa akin? Hanap-hanap ka, ako na lang ang natira. Sana'y magkita pa, kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. naalala ko ang mga araw nito mula sa isa sa mga pinakamalapit sa buhay ko. Bawat paglalarawan niya sa kanilang lugar ay umaayon sa nakikita ko ngayon. Kahit patrabaho ang dahilan ng paborito ko ay hindi ko maiwasan na ikayanapin upang masagot ang mga paano kung bakit na walang taon ko na tinatanong sa kawalan. Ngayon ay nakita na kita, sigurado ako. Taong nakalipas ay masyadong madami ang nangyari. Maraming bakit ang dumating at maraming sagutin ang ninanais alamin. Sa halos isang dekada ang lumipas na iyon ay napagtanto ko na tanging pagmamahal lamang ang nagpapakalma sa pusong nagdududa at nagpapasalamat akong hindi ako bumitaw. Kagaya ng matagal ko nang ginagawa, simula pa nung una bawat pagsikat o paglubog ng araw at pagkinang ng bituin sa langit, paulit-ulit pa rin kitang iibigin. Totoo na sa loob ng walang panggili na pagkakita ay may mga nagbago sa iyo. Makikita pa rin ang buhay sa iyo mga ngiti, bakas tila din nawala sa iyo. Ngunit naisip ko si nga ba nawala ko sa akin. Sa unang beses ko napagawak sa iyong kamay, ay doon ko naintindihan kung ano ang nawala sa akin at iyon ang nararamdaman ko para sa iyo. Ibang-ibang alam. Sana ko man at pinamong nakakasilaw, sigurado ako bang nangailangan ito sa isang patay na gusto na nawala ng buhay. Ngunit may espasyo pa rin sa kaligitnaan, tila ba'y nangangalap pa rin, ngunit kailan may natutumbasan ng dito. Ang pagmamahal ko sa aking asawa, ang pagmamahal ko sa iyo, Esperanza.